Samantala si Saul ay patuloy na nagbabanta at nais usigin ang mga alagad ng Panginoon. Pumunta siya sa pinakapunong pari at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Habang papalapit siya sa Damasco, biglang may liwanag mula sa langit na kumislap sa paligid niya. Siya ay bumagsak sa lupa. Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin. Natigilan ang mga kasamang naglalakbay ni Saul. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang nakitang sinuman. Tumayo si Saul mula sa lupa, ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala siyang makita. Halika, aakayin ka namin. Kaya inakay nila siya papuntang Damasco. 3 araw siyang bulag at hindi kumain o uminom. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalan ay Ananias. Ananias! Narito po ako, Panginoon. Pumunta ka sa bahay ni Judas sa lansang na tinatawag na Tuwid at hanapin mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saul, sapagkat siya ay nananalangin. Panginoon, marami po akong narinig tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. Humayo ka! Siya ang aking piniling kasangkapan upang ipahayag ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Kaya pumunta si Ananias sa bahay at pumasok. Kapatid na Saul, isinugo ako ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan upang ikaw ay muling makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Agad may nalaglag na tila kaliskis mula sa mga mata ni Saul at siya ay muling nakakita. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Siya ay ilang araw nakasama ng mga alagad sa Damasco at agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos.